anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayo ditong 7 of Wands, 6 of Swords, at 9 of Wands. Ano kaya tong 7 of Wands? Clarify natin tong part na to. So, yung Knight of Wands, clarifier ng 7 of Wands. So, ang dating sa akin, itong 7 of Wands ay may kinalaman sa, sabihin nating may mga tao sa paligid ng iba sa inyo na masyadong mainitin ng ulo or sabihin nating unreliable. Yun yung magiging 7 of Wands na may kinalaman sa struggle. So yan, yung dalawang sinabi ko na may encounter o baka na-encounter na ng iba sa inyo. Yung ganitong klaseng tao na mainitin ulo or ano ba yung sinabi ko kanina? Unreliable, saka pawala-wala. On and off sa buhay ng iba sa inyo or hot and cold. So, pag sinabi mong hot and cold, minsan namamansin, caring, loving. Minsan din hindi namamansin at walang pakialam. So, kung ano man yung problema na pwedeng kaharapin ng iba sa inyo base dun sa sinabi ko kanina, ayan, 6 of Swords. Na may kinalaman sa pag-move on sa mga nangyari or sabihin nating maayos pa ang problema. Kaya lang kasi may 9 of Wands dito na para bang naayos ngayong araw. Makailang araw din balik ulit sa ganung sitwasyon. Kaya ayan, yung aso aso pala to. Yung iba sa inyo nasa survival mode or nagpapakatatag na lang. Siguro for the sake of the relationship or connection. So, depende sa kung anong connection ang meron sa iba sa inyo. Whether kapamilya to, ka-relasyon, friend, ka-workmate. Na para bang walang way para umalis o makaalis sa sitwasyon. Kaya ayun, wala siyang naging choice kundi magpakatatag, maging resilient ba. Na parang puno, in a way na hindi agad-agad mapapabagsak ng malakas na hangin, ganun ang dating. Ngayon, eto.
Ano pang masasabi nito? Ibang senaryo. Ay, nagdalawa na agad to. Oh, puno rin to. Kaya lang naputol. So, meron tayo ditong stamp at ankh. So, ano yan? Well, ang dating sa akin sa period na to, may someone na ito try umalis sa sitwasyon. Okay? Kakaroon ba ng lakas, ganun? Kakaroon ng somewhat strength o lakas ng loob para umalis sa magulong sitwasyon. Kaya lang kasi ano to puno. 'Di ba? Hindi naman naputol yung ugat. So pag ganun, mabubuhay ulit siya, 'di ba? So ibig sabihin, temporary lang yung pag-alis sa sitwasyon na magulo. Although magkakaroon ng awareness o lakas ng loob yung iba sa inyo na umalis sa ganoong sitwasyon na somewhat toxic. Pero ang ending, balik na naman siya doon sa ganoong sitwasyon kasi hindi rin niya maalis ang sarili. Whether addiction to or obsession sa tao or pagmamahal sa karelasyon na toxic. Ganun ang dating. Anyways, simula tayo ng susunod na spread. Ito feather. Tapos broom. Ano nga ba to? So, ang dating sa akin, teka lang. Nalito kasi ako sa feather Ba't nandito tong feather? Naisip ko kung ito ba ay spirit guide, deceased loved ones, o intuition. More like intuition or psychic ability. Para bang magkakaroon ng mensahe mula sa deceased loved ones, spirit guides, ancestors, ang iba sa inyo. At ito ay all about ayusin ang buhay. Ayawan ko bakit ganon, pero ganun ang pumasok sa isip ko. Hindi naman siya galit na mensahe. Para siyang loving way para ipaalam sa iba sa inyo na ayusin ang buhay, lumayo sa tukso, lumayo sa toxicity. Para siyang malumanay na mensahe. Hindi ko nga lang alam kung magigets nyo to, pero basta ganun ang dating. Para siyang grandmother or lolo, lola na nagpapayo na ganito gawin mo. Ganun yung vibe ko. Siguro mapapanaginipan na lang ng iba sa inyo or makikita sa TV tapos may imagine nila na lola nila yon o lolo na nagpapayo
Ganun dating sa akin. Anyways, oh, eto book. Book plus scroll. Okay sana yung book eh. Kaya lang may crow tayo. So maraming pwedeng case. Sabihin natin makakawala ang iba sa inyo sa something na toxic at ang toxic situation ay all about crimes. Possible crimes na pwede maglagay sa peligro ang buhay ng iba sa inyo. Makakaalis sila sa ganong sitwasyon. Ano ba? Or pwede ring maliligtas ang buhay ng iba sa inyo mula sa nagbabadyang peligro, panganib. Ayun, makakaligtas sa panganib, peligro. Pero bago pa mangyari yon, yung peligrong sinasabi ko, makakakita ng warning signs ang iba sa inyo, like red flags. So, kung ma-vibe ng iba sa inyo tong negativity na sinasabi ko, or nakakakita kayo ng red flags, or may intuition kayo na may something wrong, paniwalaan nyo na agad. Parang lang yan kung kilala nyo si Valeria Marquez. Sikat. Sumikat siya sa hindi ko lang pwede ba sabihin yung app na yon, pero doon sa black app, tawag dito, doon ko siya nakita, kumbaga doon din siya siguro sumikat, or pwede din dito, kasi kaya mas sikat na nga siya talaga, pero mas sumikat, pero sa wrong way, kasi may pinakita doon paano siya na-deads. Pero ang point ko, sumasagi na sa isip niya sa intuition. Nagkakaroon na siya ng intuition na umalis na siya dun sa lugar na yon, may something wrong. Siya na nga rin mismo nakaka-vibe na may nagbabadyang panganib sa kanya na baka daw patayin siya, ganon. Kasi parang naghihinala siya dun sa rider. Tapos, ang ending, ganun na nga rin talaga yung nangyari. Hindi nga lang masabi kung sino yung pumatay, kung yung rider nga ba o yung friend. Pero ang point, friend or employee, di ko lang sino nga yung pumatay, at dahil di pa nasosolve tong case na to. Kawawa nga Pero ang point ko, meron na siyang intuition. Sabagay, alam naman niya Gusto na nga niya talaga umalis. Kaya lang nga, pinipigilan siya nung employee niya, saka yung friend, pinadalan pa nga siya ng sangkaterbang gift. Wag lang siyang umalis para maantay niya yung rider. Tapos ang ending yung pangatlong gift. Di mo masabi kung dumating or joke lang yon. Kasi hindi rin natin masabi kung ang third gift na yon, na expensive ko ayun na yung death. So, sa madaling salita, makakaligtas sana siya Kaya lang nga, pinilit siya nung employee niya, saka nung best friend niya na wag umalis. Kaya ayun, nagstay siya pa hanggang sa na-dead siya. So, doon ko rin na-realize na kung maka-feel nga ng something wrong. Bumabaliktad sikmura mo, sumasakit ulo. Ayun, sumasakit na yung ulo niya Tapos ang ending, doon din siya tinamaan sa ulo niya. Nakakapa niya pa nga yung ulo niya doon din siya tinira. Kaloka.
Siguro dahil masakit ulo niya kasi di siya nakatulog. Or siguro yun na yung intuition niya na nagsasabi na may something na mangyayari sa ulo niya. Tinuturo niya pa nga eh. Tapos doon din siya tinira. Aawa naman. Pero hopefully, masolve pa yung case na yon. Kasi kakaawa eh. Gandang-gandang babae. Maganda pa yung naghihintay na kapalaran para sa kanya. Lalo't ang ganda-ganda niya, sexy. Kaya lang, wala na eh. Nadedis na siya ng ganun-ganun lang. 23 years old, sobrang bata. Anyways, yun ang lesson learned. Maniwala sa intuition. Or pay attention sa nasa paligid. Lalo na sa mga red flags. Ayun, anyways, mag-end ako. Goodbye for now.